mga pare chong, welcome back po ulit sa ating spear fishing. Balik na naman tayo sa ating pamamana guys. Nandito na nga pala tayo sa spot natin dito sa airport. So yung ating shafting nga pala natin na ngayon ng King Mac ay hindi na natin nahanap. So gumawa ulit tayo ng bago. So ito na yung bago guys, 6mm pa rin to. Yun yung shafting natin. Actually nagamit na natin to kanina madaling araw. So ito nakaload pa siya, gawa ng doon kasi tayo kanina. Naghahan tayo ng King Mac gamit yung decoy natin, kaso walang King Mac na nagpapakita doon. Kaya lumipat ako dito dahil magbabaka sakali tayo na may GT dito. So hapon nga pala ngayon. So siguro walang tangigi kapag ka mahapon na. Walang lumalapit sa decoy. Maganda lang siguro to gamitin kapag madaling araw. So kanina madaling araw nakadali tayo ng King Mac, kaso hindi tayo naka-video. Wala kasi tayong dalang camera kasi yung nasa isip ko kasi baka hindi tayo makadali ng tangigi kasi yung area kasi natin na pinagpanaan kanina dito lang malapit sa amin. Di ako nagdayo kasi mayroon tayong kunting sipon, baka hindi tayo makasisid ng malalim. So yun na, pinalad tayo, may lumapit na tangigi. Nahuli naman natin yung tangigi kanina. Umabot ng 10 kilo, 10 kilos. Yung naibenta natin mahigit 8 kilo. So may kinita tayong mahigit 2,000. So ayos na. So kaninang umaga yun, umuwi tayo ng alas 8. Maga alas 9 na yung uwi natin kanina. Malapit na mag alas 9. Umalis kasi tayo ng alas 7. So mabilis lang yung pamamana natin kanina. Hindi na rin tayo na nakapagpamana ng King Mac ulit kasi gawa ng yung shafting kasi natin kanina nabebend ito. At hindi naman natin kayang i-bend dito sa bangka ng mano-mano, kaya umuwi tayo at yun, pinukpok natin. Ayun, sa awa ng Diyos na nabalik naman sa dati. So ito, nakaload pa siya guys kasi galing tayo na naghahunt ng King Mac pero walang King Mac ngayon. Na-try natin dito itong ating bagong shafting. So buhay na binyagan kagad yung bagong shafting natin, isang King Mac 10 kilos. So tara nga at dive na tayo. Let's go! Alright mga pare chong, ayan, welcome back pa muli sa ating pamamana. So eto, bagong episode na naman ng ating spear fishing guys. So dito muna tayo maghahan sa wall spot dito sa palagi kong binabalik-balikan kapag dito lang ako sa malapit na mamana. Pagkarating ko nga guys dito sa area kung saan ako magpepwesto, ito yung aking ginagawa dito. Nagsa-sandusting ako tuwing na nandito ako sa spot na to. Kasi ang ganitong style ay effective po kapag naghahunt ako dito ng mga giant trevally or mga GT or mamsa. Napakababaw lang po guys ng area na to. Halos 2 dipa lang ang lalim or 1.5 dipa lang. At marami na rin akong mga nadaling GT dito. Itong area na to guys ay daanan po ito ng napakalakas na agos, kaya hindi talaga mawawalan ng GT dito dahil yung mga GT dito ay naghahunt din ng mga bait sa paligid, kaya yun yung mga inahunt din natin, yung mga GT dito. Kaya lang sa unang dive natin ay hindi tayo pinansin ng GT dito, kaya sumubok ako ulit at nag-sandusting. Kaya lang guys, mukhang wala talagang GT dito na pumapansin sa sandusting natin, kaya I decided na
mag-dive ako doon sa may gilid ng wall at doon ako nagabang ng isda na pwede nating mapana. Ilak sana yung papanain ko dito guys, kasi itong area na to ay baluarte na ng mga ilak, kaya nag-ambush ako dito at nag-abang kung may ilak na lalapit sa atin. Ngunit ang nangyari dito ay hindi ilak yung lumapit kundi isang GT, kaya naka-timing tayo guys. Ang sarap ulit-uliting tingnan guys, at napakaganda po ng pagkapana natin dito. Talagang nangisay yung isda at hindi na po nakapalag sa atin, kaya hindi tayo pinahirapan sa pag-retrieve ng isda na to. Tulog yung isda. Ang ganda po, tama. Thank you. Ang gandang patama. Fine. Kala ko wala na. Uwi na sana ako guys. Buti na lang nagpakita yung GT. Malayo pa lang, napansin ko na. Kaya hindi na ako gumalaw. Good size. 4 na kilo. 4 na kilo. May 3 kilo siguro to. Bigat na rin. Ganda ho. Tagos na tagos. Ilak sana yung papanain ko, pero may nagpakita na GT. Karga na dito sa bangka. Yung bangka natin, oh. Malapit lang. Babaw lang. Buti na lang na-stone shot natin guys. Kasi kung hindi, malamang mapapalaban tayo sa hatakan sa may agos. Hindi natin ito na-stone shot. Thank you Lord. Magandang blessing. Kahit pa paano. So kaya ng umaga, isang kickback. Ngayon, GT naman. Ayan guys, at another dive na naman tayo. So umabante lang tayo dito, at dito naman tayo sa may baba, nag-aabang dito sa gilid ng wall. So nag-aabang tayo kung may GT pa ba dito. At nang makalapat nga tayo dito, ay pinagmasdan ko yung paligid guys kung may pelagic pa naghahunt dito. At napagkalingan ko nga sa baba ay andun, may GT guys. Malaki na sana, kaso naunahan tayo at napansin kaagad tayo, kaya yung isda ay hindi dumiretso sa atin. Sinubukan ko pang hintayin guys, kaso ayaw talaga ng isda na lumapit sa atin. At talagang hindi na pupugian sa atin, sayang naman. So back to the surface na lang muna tayo at mag-dive naman sa unahan.
Itong area na to guys ay kasunod lang po ito doon sa nakitaan natin ng GT at magkalapit lang po ito. So dito naman ako nag-ambush. Habang nasa taas ako, napansin ko na may grupo ng mga ilak dito sa may gilid ng wall, kaya agad naman akong nagpwesto dito at naghintay na lumapit sa atin yung mga ilak dito. Pahabol. Pahabol yung patawa natin. Nabutan pa. At after nun guys ay lumipat ulit ako. Nagabanti na naman ako ng mga ilang metro lang po ang layo mula sa pinagpanaan natin ng ilak. At dito nag-sandusting pa rin tayo guys dito sa taas, kaya after natin makapag-sandusting ay naghahunt na ako dito. Dito na ako nagpwesto sa ibabaw lang. At hindi muna ako dumiretso doon sa may baba dahil itong area na to ay nakuhanan ko na rin to ng GT dati. Kaya sinubukan ko mag-antay dito. Shoutout nga pala guys kay Toto Kalingaw from Coron, Palawan. At shoutout din kay Koy Suiti from Maragondon, Cavite. At shoutout din kay Junilito Gibertas from Surigao City. At sa Dennis De La Cruz family from Naay, Cavite. Maraming salamat po. Huli ko na guys napansin dito na may GT pala na papalapit sa atin. Habang paangat ako ay napansin ko yung GT na dito pala yung direction niya sa itaas natin sa may mababaw na area. Kaya lang nung sinubukan kong balikan ay yung GT naman ay kumaripas na lang ipapunta doon sa may malalim. Kaya nag-resurface na lang ako at nag-ipon ng maraming hangin para sa susunod na pag-dive natin. So nagbabaka sakali ako dito guys, binalikan ko yung area ko kanina. Kung saan ako nag-drop, baka yung GT ay babalik sa atin kasi mga 5 minuto na rin po nakalipas bago natin balikan yung area, baka yung GT ay babalik na. Kaya lang guys, wala talaga, hindi na bumalik yung GT. Natakot siguro sa atin ng husto kaya yung GT hindi na bumalik. At on this dive guys, doon naman tayo nagpwesto sa baba ng pinagpwestohan natin kanina. Sinubukan natin mag-ambush dito ng mga ilak at pero hindi ilak yung napakita dito guys, kaya laking tuwa ako nang tama yung desisyon ko na hindi ko pinilit panain yung mga ilak dahil may mas malaki po na papalapit pala sa atin.
At gandang isda, punang pula. Woo! Thank you. Red bass. First time natin makahuli nito. Woo! Lumapit yung red bass. Timing naman niya, nakatutok yung pana natin sa baba. Woo! Sakto yung desisyon natin. Hindi tayo pumana ng ilak. Yung mga ilak kasi guys, sakto na yung katamtaman na yung laki nila. Nasa kalahating kilo na yon. Tapos may mga lagpas na kalahating kilo. Hindi ko muna pinana, baka may susulpot na malaki. At ito nga, mga 2 kilo na siguro to, or lagpas 1 kilo. Red bass, first time. Fish, napakataba oh. Bilog na bilog yung katawan. Sarap sana nito sa abawan, kaso isda na tayo kanina. Red bass. Woo! Thank you. Thank you Lord. May GT sana kanina, kaso dito naman sa mababaw. Ayun, nagpwesto tayo sa baba. Pag angat natin, saka pa natin napansin yung GT. Akyat ng GT ngayon guys, kasi doon kanina may GT dan dyan. Gusto kanina 2 GT. Oh, thank you. Dalag sa ulay. Oh. At after ko nga guys mapana itong ating red bass, ay nag-decide ako na umuwi na lang dahil nakailang dives na rin tayo. Talagang wala nang nagpapakita, siguro nabulabog na natin ng maayos. Kaya ito lang yung manahuli ko sa hapong ito, nakatatlong piraso tayo. Uwi tayo guys. Hapon na. Maganda pa sana balikan dito yung kanina yung pinanaan natin ng GT. Kaso magbibenta pa kasi tayo nito. Baka matagalan tayo bago maubos to. Kasi may nagbenta kanina ng isda dun sa amin, mga dayo. So hahanap pa tayo ng bibili niyan. Iyan, goods na. So, titimbangin natin mamaya kung ilang kilo. Pwede dun sa bahay. Tara. So bukas ulit. Tatangigi ako bukas. So ito lang muna sa ngayon. Ikuloy natin yung isda kung ilang kilo. Kuya kaka 200. 210. 2.6. Ako kuyang. Okay, daw. Takanta ka lagi ng Yeah, 190 ako kuyang. 190 na. Automatic na. Ikaw, yung Chris, masin bongkig-bongkig ka ko yun. 2.6 Oo. kare. 2 kilos. 2 kilos kani. Ay, 5 kilos. 5 media. 5 media.